Welcome back mga kapalapan. Muli na tayo nagbabalik sa part 2 ng Suzuki TS100. At sa mga hindi po nakapanood ng part 1 nitong Suzuki TS100, ito po yung ginawa ko na dumadagasa ang kanyang kambyo kapag nakapremera. Pag inarangkada, dumadagasa. At sensya na kayo guys, hindi na natin na-testing kasi nga baka masira pa. Ito guys yung nakita kong sira kung bakit dumadagasa ang kambyo. Minsan naman wala at minsan ay meron. Kumbaga sa rubber damper natin sa huli, ganun yung nangyayari. Kaya ito guys, tuturo ko na sa inyo yung pag-rematche. Ang pag-rematche natin dito ay mano-mano lang. Hindi na tayo gagamit ng press. At meron din ako nitong video about sa Suzuki X4 125 sa pag-rematche. Ang nag-rematche ay tatay ko. Ngayon naman ako mag-rematche nito. Halos katulad lang sila ng X4. Lalagay ko na lang yung link doon sa description. Yung sa X4 at yung part 1 nitong TS100. Yan guys, so durog na rin yung damper. Kaya dumadagasa yung kambyo. Shoutout nga pala sa may-ari ng motor na to. TS100 Suzuki. Yung kanyang motor guys. Year 1992 model po yan. Yan guys. Unang-una yung pag-re-rivets yan, kailangan gagrinderin nyo yung ulo ng rematche. Yung pinaka-rivets. Gagrinderin nyo yan. At ingat po dun sa gear, baka matalsikan po ng grinder. Medyo maselan. Ito guys, yung gomang yan, kailangan di mawawala din yan sa pag-rematche. Yan guys, oh, wala naman tong baligtad kasi pagka baligtad hindi papasok yung gear. Yan guys, ilagay ang gear dun sa housing. At ito ang gagamitin nating damper X4 GP125. Kagaya lang to ng X4. At yung clutch housing nito magkatulad lang din sila ng X4. Abangan nyo guys yung overhaul natin ito, TS100. Magkakaroon tayo ng overhaul yan. At yan guys, gagamitan natin yung anting-anting, yung pinaka-sapi sa ilalim. Bakit ba tayo naglalagay ng sapi nito? Para pag nilagay natin yung plate sa ibabaw at nilagay yung goma, para ma-press. Kasi pag wala yun, hindi mape-press ang gear doon sa housing. And guys, tigaluwa ilalagay nyo. And guys, tigagalwa. Lagay nyo tigagalwa lahat. Sa nga pala guys, pwede rin pong RS100 ang gamitin nyo sa clutch damper ng X4 at itong motor na to, TS100, pwede po sa RS. Iisa lang yan guys yan. Iisa lang po yan. Yan, nautal na tayo. Yan guys, ilagay ang damper. Pero ang gagawin natin, para medyo tumibay ito ng mas matibay pa. Kasi yung part 1 natin dun sa Suzuki X4, sa ilalim lang natin nilagyan. Pero ito, lalagyan na natin ng sapi yung gilid. Yan guys, oh. Nagupit ako ng ganito pa. Lalagyan nyo sa mga gilid para mas matibay pa. Kasi yung sa X4, mas maganda yung kanyang goma. Yan guys, oh. Itong part na to, mas maluwang kasi kaya guys yan, oh. Kailangan medyo sikip para walang kagalaw-galaw. Kasi ito ay enduro type. Hindi kagaya ng X4. Kaya ang gagawin natin, lalagyan pa natin ito ng sapi ito. Para mas matibay. Kahit anong mangyari, hindi naman matatanggal yan. At hindi masusunog po yung plastic na yan. Yan tatandaan nyo guys. Kahit yan ay sobrang mag-init, hindi po yan masusunog. Hindi kagaya ng mga 4-stroke. Sobrang mag-init. Pero kahit po sobrang mag-init ang 4-stroke, hindi rin po yan madudurog dyan. Yan guys, ito naman plate, pwede itong baligtad. Yan guys, ilagay nyo muna ng patihaya yung mga rivets.
Tapos saka nyo ilagay sa ilalim yung isa. Yan guys, ako na mag-i-rivets ito. Ako na mag-i-rematch eh. Panoodin nyo po yung pag-i-rematch nito para alam nyo na. Yan guys, ang ginamit ko nga pala dito ay tipos ng yung pang-rematch ko at sprocket. Yan guys, so malaki at maliit na sprocket at yung tipos ng Rusi 125 or TMX. At sa lupa kayo mag-i-rematch, tatandaan nyo yan. Para hindi nabaldag. At yan guys, i-rematch na. Yan guys, palo-palo lang. Pero tatandaan nyo guys, ang pagkapalo ay kailangan ay diskarte lang. Kailangan hindi dadaplos ang clutch housing. Kasi kung maaaring madaplos tong clutch housing, maaaring mapingakyan at magbayad kayo sa may-ari. Kaya yun po yung may papayo ko sa inyo. Mag-ingat po sa pag-rematch. Yan guys, palo-palo lang. Guys, suportahan po natin ang channel ni Kayamoto Vlog PH. Yan guys, marami po tayong matututunan sa kanya about sa mga motorcycle. At syempre sa ating kaibigan na motovlogger din, taga Lucena, Quezon, si Bostor Lopez. At syempre sa wiring natin, maasahan natin sa wiring electrical, si Katropa Allen. Marami rin kayong matututunan sa electrical parts. Kaya yan guys, mga kaibigan natin yung mga moto vlogger. Yan guys, pakisuporta po ng channel. At sa mga history, marami po kayong matutunan sa kanya. Tito Chow TV Packs. Yan po yon. Marami po kayong matutunan dyan. Pakisuporta din po ng channel yan. Sa mga history po. Shoutout muna tayo sa mga subscriber natin. Yan guys, so napakaganda nung pagkakarematch natin dito. Shoutout sa iyo Gilbert Rodriguez. Shoutout sa iyo Nel Belo. Kay Gilbert Rodriguez po, Uno Motorcycle Parts ng Tanagan, Calatagan, Batangas. Shoutout sa iyo William at Ednalyn Ordona. Shoutout sa iyo Workshop from Negros. Shoutout sa iyo Michi Garcia from West Papua, Indonesia. Yan guys, napakalayo pa niyan. Ingat po kayo dyan sa Indonesia. Shoutout po Mark Lester Ballesteros. Shoutout po Brennan Wisco. Shoutout po Technician Aladdin from Kuwait. Yan guys, napakalayo pa. Talagang marami tayong supporter sa ibang bansa. Shoutout po sa inyo na marami. Ingat po kayo dyan. Yan guys, bibigay natin sa mayari kung maganda yung kanyang clutch housing. Yan guys, napakaganda daw. Wala daw kalog-kalog. Okay. Aris Giron from Japan. With love. Yan guys. Shoutout sa iyo, Bade Narag Cornova ng Mandaluyong City. Shoutout sa iyo, Karen Mustacio and Ernie Mustacio. Taga Real, Quezon. Shoutout sa iyo, Lorenzo General Santos. Shoutout sa iyo, Bernardo Pines. Marvin Maldo, shoutout. At Alcolds Bagtik. At shoutout din kay Ricky Pingol from Kabalin Restaurant from Jeddah. Yan guys, yan lang. At sa mga hindi po na shoutout, comment lang po kayo. Shoutout ko kayo sa susunod na vlog natin. Yan guys, ganyan lang yung pagka dadagasa yung mga motor nyo, lalo sa export. Kung running class naman ang export nyo, tingnan nyo lang yung video ko dun sa export sa paglalagay ng mga class lining, class pressure plate. Kailangan kompleto at stock. Kung sakaling running clutch pa, ang papalitan nyo ay clutch release. Yan guys, pagmasdan nyo yung ating salansan ng class lining. Yan guys, oh. Yan, kahit magkapalit yung class plate, okay lang. At yung paglalagay naman, itong washer at itong magkaiba sila sa export. Parang GD guys yan, no? Yung washer, yan. Yun. At saka nyo ilalagay sa pressure plate. Yan guys, meron pa siyang isang plate. Pero nakapik siya dun sa clutch wheel. Bago nyo ilagay ito, tingnan nyo guys yung tuldok. Yan guys, oh. Tatapat nyo na sa tuldok na yan. Yan. Yung kontil yun guys, oh.
At pwede na nating hilahin ang mga spring. Bakit yung hapon? Nagawa kami na para hindi sa walang pagpapakain. May sabi ko, ito yung tao. Ingat po sa paglalagay nung lock. Kasi guys, kalimitan, iisa-isa na. Malalaglag pa ito sa loob. Sino po yung mga nakaenkwentro ng ganito na iisa na, last na. Biglang papatak pa yung isa dun sa loob. Di ba magkakalasuli kayo? Kaya ingat po. Kailangan sure ball kayo na may lalagay nyo lahat yan. Yung mga wala pong panghila nito, pwede po kayong gumawa sa rayos lang po yung ginagamit ko. Rayos ng bisikleta. Babaloktutin nyo lang yan. At yan guys, pwede na nating ibalik ang ating clutch side cover. Yan guys, paikot-ikotin nyo lang yan. At papasok yan ang kanya. Okay pa naman yung gasket, hindi naman nasira. At yung mga bolt, pantay-pantay lang yung haba. Kailangan alam nyo yung mga bolt nya. Pagkasala, pagbalabalansin nyo lang. Okay lang yun. Basta nila asbara. Alam na nila yung kita naman nila may tama yan ah. Saka kita naman nila nakapantay yan. Tama tama. Sa dala sa akin yung machine shop. Yung tayo pa machine shop mo na tapos bilhin mo na yung rubber tumbler. Doon mo na din pakabit. Para kasi may press yan. Mas maganda ang pagkakabit yan. Gumamit ng impact drive para walang katulo-tulo guys. Pantay-pantay lang ang hapit guys. Delikado po yan. Pagka po yan ay hindi magandang pagkakalapat, maaaring mapingak. Kahit anong klase pong motor, kailangan pantay-pantay ang hapit bago nyo ito paluin. Yan guys, oh. Basta yung haba ng tornilyo tama lang doon sa clearance ng crankcase. Yung mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, sa mga baguhan po dito na inspiring mechanic, gusto nyo pong matuto, hindi naman tayo madamot sa mga kalaman, andito lang ako. Maaari ko kayong turuan, kaya hinihingi ko ang iyong subscribe at syempre notification bell para update ka lagi sa mga videos ko. Yan guys, kaya testingin na natin kung okay na. Yan guys, okay na at napakalakas na nito. Hindi na siya dumadagasa. Okay na guys. At hanggang dito na lang ako mga kapalapaan. At sana'y natuwa na naman kayo sa aking tutorial about sa TS100. Abangan nyo po yung overhaul nito. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.